Kahit 3 buwan nang hiwalay, itong si Patrice sa kanyang jowang si Reynold. Okay, aba, eto raw ho ang nangyayari. Hanggang ngayon ay ginugulo pa rin daw itong si Patrice ng ex-jowa niya. Aba, 3 months nang hiwalay ha. Ayon kay Patrice, hanggang ngayon raw kasi ay pakiramdam niya, ayaw daw ni Reynold na mag-entertain siya ng ibang lalaki. Okay, yan daw ang special request. Actually, hindi request yan. Demand na yan kapag kaganyan. O, dagdag pa ni Patrice, palagi raw message ng message pa rin itong si Reynold sa kanya. Kesyo raw, wag muna raw siya mag-entertain nga ng iba at hintayin muna raw itong si Reynold na tuluyan mag-heal at makamove on sa kanilang hiwalayan. Aba, ayos ah. O, kausapin na nga po natin. 28 years old mula sa Bulacan, itong si Patrice. Patrice, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din po, Kuya Poy. Patrice, unang tanong ko, gaano ka ba kaganda? Hindi naman masyado, pero syempre. Nakakabaliw ba ang kagandahan mo? At hindi maka-move on itong si Reynold. Ayan, pero hindi, joke lang ano. Ayan, gaano ba kayo nagtagal nitong si Reynold? Mga ano po, nasa 5 years din po kami nagtagal ni Reynold. At ano ba ang pinagmulan ng inyong paghihiwalay? Anong naging dahilan pala? Ano po kasi Kuya Poy na nakakapuno na yung ugali. Ang daming bawal, mga ganon, kailangan yung mga lakad, kailangan konting ipapaalam mo sa kanya. Minsan may mga biglaan na ng mga friends ko, minsan nagkagalit siya pag hindi din siya magpapaalam. Ang daming ng demand. Parang feeling ko kontrolado niya lahat ng buhay ko. Siyempre magjowa pa lang kami. Hindi pa naman kami ganun yung mag-asawa. Although 5 years na kami matagal. Pero siyempre, diba dapat, pag magjowa pa lang, kailangan, pwede ka pa gumawa ng sarili mong desisyon, yung gano'n. Although wala namang ginagawang masama, siyempre, happy-happy lang, kahit sa mga friends. Yes. Ang kaso, ayaw niya. Parang nagagalit, lagi namin pinag-aawayan, parang ang hirap mag-explain, parang nakakasakad. Okay, Ganun. yan. Nasabi mo na nga yung keyword na gusto ko rin sabihin. So, nasasakal ka na doon sa relationship na meron kayo. Pero, kailan lang ba siya naging ganyan? Ito bang latter part na nung relationship ninyo o yung talaga nung nag-uumpisa pa lang? Nung nag-uumpisa pa lang kami, hindi naman siya ganun kahigpit. Nung nag-uumpisa, pa naman, ganyan. So, siguro yung neto na, parang medyo komportable na kami sa isa't isa. Yun na yung marami na siyang bawal, marami siyang ayaw na gawin, gano'n. Ayan, bakit daw? Sinasabi ba niya sa iyo yung dahilan? Baka naman kasi, di ba, sa set of friends mo, sa circle of friends mo, Patrice, ay meron siyang binabanggit na, o baka meron ka na kakilala roon na ex mo at nai-insecure itong si Reynold. Hindi kaya ganon? Siyempre sa circle, hindi naman po. Sa circle of friends natin, hindi naman natin maiiwasan na may mga guide din naman. Pero siyempre, kilala rin naman niya yon. Okay. Sa tagal din naman namin, hindi ko naman na siya ginawa ng Ang problema lang talaga, siguro, hindi ko alam kung saan galing yung niya na bakit ganun ka higpit. Ganun sila ganun yung mga lalaki. Ang daming Pag sila naman, hindi naman binabawalan kung sa tropa nila or may mga party, may mga inuman sila, wala naman. Okay lang kasi parang feeling ko wala siyang trust. Parang nawalan siya ng tiwala sa iyo, ha? Oo, parang wala siyang trust na baka mamaya may pumupormang iba, yung ganun kahit wala naman. Ano ba yung mga sinasabi niya? Yun nga, sa selos ba o dun sa oras mo na ginugugol kasama yung iba mo rin syempre mga kaibigan? Pareho po yan. Nagseselos siya na wala naman dapat ikaselos. Wala naman dapat. Kasi kilala naman niya. Sa tagal ba naman namin ng 5 years na wala namang kaming pinag-awayan na nagkaroon ako ng third party. Wala namang gano'n. Okay. Patrice, doon ba sa mga... bawal. doon ba sa mga paglabas-labas mo kasama yung mga friends mo, iniimbita mo ba itong si Reynold? Hindi, baka naman iniiwan mo na lang palagi, hindi mo siya isinasama. Sabi mo nga, kilala rin naman siya ng mga friends mo. Opo, kasi minsan po,
wala rin po kasing kasamang mga jowa yung mga friends ko. Mm. Baka gusto ko sana parang let's say girl thing, girl talk, ano. Pero Yung mga na-explain mo ba sa kanya yan? Naipapaliwanag Opo, ba? na-explain naman. Ang problema, yung isip niya, iba. Baka siguro mamaya may pinag-uusapan kami iba, bakit hindi pwedeng andun siya, yung mga ganon. Parang wala, syempre dapat pag nag-jowa, dapat meron pa rin naman kami mga girl talk na may privacy pa rin Okay. kami sa mga friends. Patrice, wala bang bisyo itong si Reynold? Sigurado ka kasi para nagiging TH na siya, ha? Tamang hinala. Nakatulog ba na maayos ito? Wala ba siyang kinakalikot sa magdamag? Mabait naman po si Rino. Ang problema lang talaga sa kanya, yung pagiging strict niya. Strict niya sa bawat oras, gano'n. Kailangan paalam, o kaya, kahit maaari, wag na. Yung mga gano'n, syempre, nakakasakal. Bawat lakad, papaalam. Pag hindi, nagagalit. O sige, ganito, kapag labas muna tayo dyan sa usapan na may kasama ka syempre ng mga kaibigan mo, no? Papaano naman kayo mag-usap, magplano for the future? Ano naman yung nilalaman ng conversation ninyo kapag kayong dalawa na lang talaga yung magkausap? Walang lakad na involved sa'yo, Patrice, at wala rin lakad na involved kay Reynold. Anong mga napag-uusapan nyo para sa future? Actually, wala po kami na pag-uusapan about sa future. Pareho lang kaming nagtatrabaho, kahit pa paano yung inaano namin, yung mga needs lang namin, bawat need po. Pero sabihin yung future na kung paano, wala pa eh. Wala pang ganong usapan. Yan, okay. So talagang ito bang si Reynold din of last na tanong na ha para balikan lang natin ng konti. Itong si Reynold ba nakakalabas din kasama yung mga kaibigan niya o hindi? Nakakalabas syempre. May say ka ba? Baka ikaw rin kasi nagpipigil at gumaganti lang siya noon, hindi naman. Hindi po ako ganon kasi gusto ko ma-enjoy din niya yung yung pagiging binata niya. Ma-enjoy din niya yung life niya with friends na siyempre in the future baka kung kami talaga, siyempre marami na mga pagbabagong gagawin. Pero sa ngayon, gusto ko pareho muna kami mag-enjoy. Yan. At punta na nga tayo dito sa punto na nakipag-break at ikaw ang nakipag-break, Patrice. Opo, Kuya Paul. Yan, 3 months ago. Tama? Opo. Okay. Isang matindihang away ba ang nangyari? Opo, kasi sabi ko, kung palagi na lang siyang nagagalit o yung nakakasakal na, ang dami niyang bawal, baka siguro medyo kailangan muna namin mag-break para makapag-isip na siya. Makapag-isip din ako na kung ano yung magiging sitwasyon namin pag wala yung isa't isa. Okay. So, sa ganang sinasabi mo nga na, ayan nga, nakipag-break ka, tinanggap niya naman. Tama? Opo. Pareho naman namin tinanggap. Sa salita Baga, niya, okay. tinanggap niya. Ganito kasi yan, Patrice, Sa salita niya, tinanggap niya, pero ito, meron siyang demand sa'yo na Opo. huwag ka munang... Huwag daw muna akong tatanggap ng mga tutor within siguro in 3 months, parang ganon. Oh. Na bawal muna. O, di ba? Ang dami pang bawal sige. pa rin kahit wala na. Hindi na nga kayo. Hindi na kayo pero pinagbabawalan ka pa rin, Okay, meron pa rin siyang demand na ganyan. Well, sige, with all due respect doon sa kasabihan na baka naniniwala siya sa 3-month rule. Syempre, para nga makapag-heal naman kayo, makahinga-hinga ng konti. Pero kumusta na ang sitwasyon sa ngayon, Patrice? Naka 3 months na, ha? Sa 3 months na na medyo nag-break kami. Pag minsan may nagpapadala sa akin let's say ng flowers o kaya chocolate, minsan hindi ko maiwasan syempre magti-thank you ka. Although hindi na kami inano ko na siya sa sa social media. Ang nangyayari may mga common friends din na may bago na palang yung ex mo ganito ganyan. So mga siya mangungulit. Yun na naman na bakit
may in 3 months, meron ka agad, bakit ang bilis mo makamove on? Pero Yung mga nagpapadala ganon, lang na- yun, ha? Nagpapadala, pumoporma-porma Oo, pa wala lang. naman. Mm-mm. Opo, yung parang bawal pa rin. Mhm. Bawal pa rin, parang gano'n. Ayan. Pero Anong sinasabi mo kapag ka humihirit siya ng ganun? Kuya, bakit sinasabi ko lang naman sa kanya, bakit wala namang masama kung may magpadala sa akin ng mga ganyan, hindi pa naman, yan. Saka wala naman na tayo. Binabantayan ka pa Kumbaga, rin, ano? Sana, sana, gusto ko someday na maging friends kami. Kasi, parang na kami pareho. Pero siyempre, gusto ko wala nang samaan sana ng loob. Parang gano'n. Okay. O ito, basahin lang natin ang isa sa hashtag Astig Advice ni Elmer Buwan. Sabi niya, hashtag ang Astig Advice ko ha, kay Patrice, baka naman umaasa pa rin yung dati mong partner na magkakabalikan kayo. Kaya ganun siya kay Patrice. Lalo pa nga at halos 5 years din sila naging magpartner. Pero kung ako kay Patrice ay hindi ko na lang papansinin ang mga ginagawa niya. Pasasaan po ba at magsasawa din naman yun? Ano sa tingin mo? Patrice, ikaw ba kapag ka siya ay kinausap mo at sinabi mong hindi mo na dapat ako kinokontrol ng masyado, okay? Di ka na nagde-demand sa mga gusto kong gawin din habang ako'y dalaga pa. May pag-asa pa kaya na magkabalikan kayo? Kasi, Kuya Paul, before kami nag-break, nag-usap kami na ganyan na sana wag niya akong gano'n kontrolin or what. Pero ang ending, lagi kami na nag-aaway. Kumbaga, talagang making away ang nangyayari. Kaya sabi ko, parang hindi niya kayang magbago in 5 years. So parang baka hindi nga kami para sa isa't isa. Baka napagbigyan mo na rin siya na mahabang panahon, sabi mo nga. Ayan, ito, si Ronald Tumbaga, sabi niya, hashtag ang Astig Advice ko, controlling behavior ay tinuturing na ring sakit sa pag-iisip yan. In fact, gaslighting yan. Ang dulo niyan, magiging controlled pati ang economic life mo. Malala po ang pagiging gaslighter. Dapat lang na mapigil na yan. Ayan, si Soli Del Rosario, sabi niya, hashtag Astig Advice ko po, kung boyfriend mo pa lang at di na tama kung palaging nakikialam at palagi ka rin dinidiktahan, mapaghinala, tama lang na hindi na magtagal ang relationship ninyo. Kasi pag ganyan palagi na lang kayong away ng away, sasama na rin ang loob ninyo sa isa't isa. Huwag na lang patagalin ang relasyon ninyo. Okay, basahin ko na lang itong isa pa from Marites Intia. Hashtag Astig Advice, may pundasyon na rin naman na 5 years ang relationship ninyo. Mas maganda yung may tiwala naman ang jowa mo sa'yo at tama lang yung pagiging strict, wag naman to the point na nakakasakal na rin. Sa mga lakad bilang magjowa, ayan, pwede naman siya o jowa mo, yayain mo siya. Dapat pa rin mag-grow ang bawat isa as an individual kahit na may jowa pa rin. Pwede mag-cool off. For self-realization din for both parties. Ayan na if hindi na maayos, better separate ways na nga peacefully. Yan na nga yung puntahan natin. Sandali, meron pa palang isa. Ito baka na-experience ito ni Ate Lydia. Ate Lydia, ba't may lechon kaya sila? Ay, Ate Lydia, mula sa Quezon City. Ate Lydia, magandang tanghali po. Magkano na po sang kilong lechon nyo? 380 po. 380! Meron nga! Aling Lydia, ikaw ba to? Joke. Hindi naman po. Hindi. Okay. Ayan. At ito po kasi, si Patrice, na pakinggan ninyo, no? Yung problema niya doon sa kanyang napaka-demanding naman na ex-boyfriend, ex-boyfriend na ito. Okay. Anong masasabi nyo? Ano ang hashtag Astig Advice ninyo para kay Patrice? Kasi po, di po ba, separated na sila? I mean, ex na as in. Ex na. Wala na connection. Kung may connection pa, kasalanan niya na. So, ganun anyway, pag ang isang relasyon tinapos mo na, separate ways na kayo, you have no right to each other. Hindi naman kayo paper connected. I mean, kung kasal, ayan, talagang legally, kailangan na yung magkaroon ng agreement or whatsoever. Ngayon, kung verbally nagkaroon kayo ng agreement o sa hihingi niya respeto, parang gano'n, na 3 months, gano'n. Parang gano'n po yung istorya, di ba? Tama. But then, after that breakup, You're free. Ka na. I mean, you are free, yes. Oo. So, free ka na from anything responsibility about him. Okay. Kasi, opo. And
millennial na tayo ngayon. You must go on. Wag ka nang mag-hold on dun sa pag-cry-cry or whatsoever na nangyari before. Yung... So kung she needs entertain another person or another guy in her life, she has the right kasi wala naman na siyang commitment doon sa No. ex na nga eh. O Tapos diba? na. Mm. At sabihan niya yung boyfriend niya. Naghiwalay na nga kayo, wala na siyang wala na siyang kerepatan. Parang gano'n. Kerepatan. Napigilan pa siya ng emotion. Okay. Kung ano man yung feelings na darating pa doon, syempre she has to move on na also. Alam nga ano pa siya doon sa dati wala na nga sila. Dito ba, Kuya O, Poy? diba? Madiin na And madiin. thirdly, Ay, may yes. third pa pala. Oh, Sige, go. thirdly po, they are not connected legally in paper. So, she has the right. Kung anong gagawin niya, kung sineparate mo na eh. Ex Hiwalay na yun na. eh. As in, ex na. Hiwalay na. So, nothing to do with you. Kung Oo. ano man yun na naging relasyon niyo before. Unless, kung gusto pa niya makipagbalikan. Kung gusto mo Magpakaayos rin siya. makipagbalikan. O, di po ba? Kung makikipag-ayos. It's Ah. up to you kung gusto mo pagbalikan ang nakaraan, di ba? Yun. Pas na yun eh. Oo. Oo. Thank you, Aling Lydia. Oo, Ate Lydia. Ate Lydia. Padala mo na. Ay, Kahit tumas mga... na po pala ang kilo, 480. Ewan ko Tumas sa'yo. na daw po pala kasi pa December na. Oh, ayoko na nagtatanong ng presyo, patingin muna. Ay, patikim. Ay, patikim na. Padala na lang, padala. Hindi. Thank you, Ate Lydia. Yes po, welcome po, Kuya Paul. Thank you so much for the opportunity again to, Opo. Yan, thank you. O, Patrice, narinig mo yon mula rin sa kapwa mo babae. Pagkatapos na, tapos na. Ayan, alam ko naman at naintindihan din namin na, nagiging considerate ka lang dito sa ex mo na si Reynold, Ayan, pero wag mo nang bigyan ng karapatan pa yung mga idinedemand niya sa ngayon. Kaya naman, ano talaga ang gusto mo nang gawin sa buhay mo, Patrice? Sabi mo kanina ay parang ayaw mo na rin talaga siyang balikan. Eto na, kung nakikinig si Reynold ngayon, sabihin mo na sa kanya, final and executory na break na tayo. Ito na ang pagkakataon mo. Patrice, go ahead. Para kay Reynold, salamat sa 5 years natin na kahit paano naman naging masaya tayo. Although, siguro, baka hindi talaga tayo sa isa't isa kasi siguro kailangan pa rin natin dalawang mag-grow. And then, kailangan din natin na may matutunan tayo sa pagkakamali natin doon sa relationship natin in 5 years. So, sana makapag-move on ka na. And then, kasi ako nag-move on na ako. And then, sana, syempre, yung wish ko para sa sa'yo is magiging happy ka someday sa magiging, sa darating na bago mo if ever. Saka sana, wag mo na sana akong yung guluhin pa or kasi para pareho tayong makapag-move on dalawa. Kasi ang wish ko talaga is pareho tayong magiging happy and someday pareho din tayong magiging okay pag nagkita tayo. Yun po. Maraming salamat sa iyo, Patrice. At syempre, sa pagkakataon din nga pong ito, ayan, paalaala din natin doon sa mga hindi matanggap pa ang kanilang pakikipag-break sa kanilang mga jowa, kailangan ho talaga natin yan tanggapin one way or another. Okay? At hindi natin pwedeng diktahan ang ating ex kung sakali naka-move on sila na mas nauna sa atin, di mo pwedeng, teka lang, hindi pa ako naka-move on pwede ka lang magkaroon ng control sa emosyon mo at hindi mo dapat sinusubukan na kontrolin ang emosyon ng ibang tao. 'Di ba? Yan po ay isang napakalaking red flag at isang naguhumiyaw na insecurity on your part. Na kontrolin ang emosyon ng ibang tao dahil hindi ka pa naka-move on, huwag ka muna mag-move on. Huwag kayong ganyang ka-controlling. Okay? At kasama pa rin po yan sa inyong pag-uusap, nare-respetuhin kita bilang magkarelasyon. Kailangan may respeto rin sa boundaries kapag tayo ay nagkahiwalayan na. Be man enough, Reynold, at sa mga katulad ni Reynold na to endure the pain, to endure the pain ng paghihiwalay ninyo ng jowa mo. Okay?